Hindi ba tama lang na iwanan ka ang anak ko para sa isang babaeng mayaman? Saan ka ba naman nanggaling na pamilyang mahirap para maginarte? Sa araw na iyon, sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng chandelier sa isang mamahaling restaurant, unang beses kong narinig ang tunog ng pakasira ng aking dignidad. Ang basong may tubig na hawak ng aking biyenan ay itinaop sa aking ulo. Dumaloy ang malamig na tubig mula sa aking buhok, pababa sa aking muha, lik at dibdib. Lahat ng tingin ng dose-dose ng tao sa handaan ay napunta sa akin, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa mundo. Hindi ba tama lang na iwanan ka nga anak ko para sa isang pamilyang mayaman? Tutal galing ka lang naman sa hirap? Ang boses ng aking biyenan ang bumasak sa katahimikan. Ang babaeng nakaupo sa tabi niya, na marangya ang kasuotan at siyang kabit ng aking asawa, ay ngumisi ng may pang-alipusta. Samantala, ang sarili kong asawa ay walang emosyong, nakatingin lang sa labas ng bintana. Huwag kang umasta diyan. Hampas lupa ka. Ang tanging pumalit sa tibok ngang aking puso ay ang tunong pakpatak ng tubig mula sa aking basang buhok. Naramdaman ko ang galit na umabot hanggang sa aking lalamunan. Ngunit mahigpit kong hinawakan ang aking nanginginig na kamay sa ilalim ng mesa at nanatiling tahimik. Sa sandaling iyon ng kahihiyan, isang malamig na desisyon ang nabuo sa kaibuturan ng aking puso. Maghintay kayo. Tandaan ko ang bawat patak ng tubig ng paghamak na ito. Kung tatapusin ninyo ang kwentong ito, malalaman ninyo kung paano babaliktad ang lahat ng pagpapahiyang ito. Pindutin lamang ang libreng subscribe at like button para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na kabanata. Nang gabing iyon, nang ibuhos ng biyenan ko ang malamig na tubig sa aking ulo, ang kahihiyang iyon ay tumatak ng malalim sa aking puso. Tama lang na iwanan ka ngang anak ko para sa isang mayamang pamilya. Dahil isa ka lang anak ng mahirap. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aking biyenan sa buwong sala. Ang kabit na nasa tabi niya ay may mapanuyang ngiti sa labi habang nakahalukip-kip. Sino kang mahirap para tumingin ng ganyan? Sa pagkakataong ito, ang kamay naman ng aking biyenan ang tumama sa aking piski. Isang malakas na sampal. Ngunit mas masakit ang pananahimik ng aking asawa na nakatayo lang sa tabi at walang anumang sinabi. Tama si Mama. Nang sa wakas ay magsalita ang asawa ko, halos hindi ako makahinga. Sa simula pa lang, hindi ka na talaga nababagay sa antas ng pamilya namin. Isa kang babaeng ambisyosa. Malamig ang kanyang boses, at ang kanyang mamata ay matagal nang wala sa akin. Ang kabit ay humakbang pasulong. Ate, tapusin mo na to. Nakakaawa ka ng tingnan. May halong pekeng awa ang kanyang boses. Ako na ang bahala sa bahay na to. Marahas akong itinulak ng aking biyenan sa balikat. Umalis ka na. Ipapadala ko na lang bukas ang magamit mo. Wala akong masabi. Pakiramdam ko ay natutuyo ang aking lalamunan. Naglakad ako patungo sa pinto habang nanlalabo ang aking paningin. Sa labas bumubuhos ang malakas na ulan. Pumatak ang malamig na ulan sa aking mukha. Pumasok ang tubig sa aking sapatos at binasa ang aking nga paa. Ang tunok lang aking basang sapatos ang naririnig sa tahimik na eskinita. At doon, sa huling sandali, lumingon ako at tinignan ang bahay sa huling pagkakataon. Sa bintana kung saan nakmumula ang mainit na ilaw, nakita ko silang tatlong nagtatawanan. Para bang sa simulat sapul, hindi ako naging parte ng buhay nila. Habang naglalakad sa ulan, naisip ko, ang paghamak na ito, ang kataksilang ito, ay babalik din sa kanila balang araw. Ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko kalilimutan ang hapdi sa aking pisngi. Hindi ko akalain na ang kahihiyan sa araw na iyon ang magiging simula ng bagong yugto ng aking buhay. Ang ilaw mula sa mga poste sa kalsada ay nanininig sa gitnang buhos na ulan. Ang siyudad ay walang pakialam, at ako'y naglalakad mag-isa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ako natakot. Sa halip, isang bagay ang nagsimulang mag-alap sa isang sulong ng aking puso. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malamig at mas tiyak. 2 buwan matapos akong palayasin, muling tumunok ang aking cellphone. Hindi niyo pa po nababayaran ang interes ng loan ninyo para sa buwang ito. Kung hindi po kayo makakapagbayad hanggang mamaya, maapektuhan ang inyong credit score. Ang boses ng empleyado ng bangko ay umaling-aw-ngaw sa aking tainga. Ang renta sa apartment magastusin at ang utang na kinuha ko noong ikinasal kami ang numerong iyon ay unti-unting sumasakal sa akin. Sa labas ng bintana, ang siyudad ay patuloy sa kanyang abalang pakikot.
Tila ako lang ang natigil sa pag-usap. Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong email notification ang lumitaw sa aking laptop. Ang nagpadala ay ang HR team ng pangasiwaan sa pagpapaunlad ng lungsod. Nanginginig ang kamay ko nang i-click ko ito. Binabati ka namin. Ikaw ay napili bilang bagong taga-suri para sa redevelopment project. Napaya ako. Ang lahat ng gabing pinagpuyatan ko sa pag-aral para sa civil service exam ay nakbunga na rin sa wakas. Samantala, sa bahayang aking biyenan, isang party ang nagaganap. Mga kaibigan, itong redevelopment project na ito ay isang malaking biyaya. Sigaw ngang kabit habang hawak ang isang baso ng wine. Ang buong lugar na ito ay gagawing isang bagong siyudad. Tiyak na triple ang kikitain natin sa puhunan natin. Ang biyenan ko ay sumang-ayon na may pagmamalaki. Mayroon akong kakilalang broker na nagbigay ngang siguradong impormasyon. Kung hindi kayo sasali ngayon, pagsisisihan niyo ito habang buhay. Puno ang kasakiman ang kanyang boses. Pero masyadong malaki ang kailangang puhunan? Nag-alalang tanong ng isang kaibigan. Huwag kang mag-alala. Pwede tayong umutang sa bangko at maggarante para sa isa't isa. Pang-uyam ngang biyenan ko. Pinalitan na natin ang pobreng manugang ng isang babaeng tunay na nagpapapasok ng pera sa pamilya natin. Nun, inilapag ngang kabit ang isang tumpok ngang dokumento sa mesa. Heto ang makontrata. Kung pipirmahan ninyo ito ngayon, may special discount pa kayo. Ang kanyang ngiti ay tuso. Isa-isa. Kinuha ng 7 kaibigan ang kanilang mapanulat. Magtiwala tayo kay Alida. Subukan natin. O nga, kailan pa ba darating ang ganitong pagkakataon? Bilyon-bilyon ang pumasok sa bank account ngang aking biyenan. Sunod-sunod na text message mula sa bangko ang dumating. Loan approval. 5 million pesos. Collateral loan. 3 million pesos to be deposited. Lahat sila ay punong pangarap. Naktos sila para sa kanilang hinaharap. Iniisip na sila ay magiging mayaman. At doon, bumaliktad ang mundo. Sa unang araw ko sa trabaho, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang aking itsura na naka-business suit ay bago sa akin, ngunit ang aking nga mata ay mas malinaw kaysa dati. Dahan-dahan kong binasa ang nga, salitang nakasulat sa aking business card, Lina Reyes, Redevelopment Review Team, pangasiwaan sa pagpapaunlad ng lungsod. Ang tadhana ay tunay na mahiwaga. Ang redevelopment project na sa akin nilang pinak-interesan ang kapalaran nito ay nasa aking nga kamay na ngayon. Sa aking pagpasok sa trabaho, ang nga basang sapatos na suot ko noon ay napalitan ng bagong takong. Ang tuno nga aking nga sapatos ay tila hudyat ng aking bagong simula. Pagdating ko sa opisina, ang una kong tiningnan ay ang nga dokumento na nakabinbin para sa pagsusuri. Sa lahat ng files, isang pangalan ang agad na nakakuha ng aking pansin. Aplikante. Alida Cruz. Sandali akong natigilan. Ngunit agad kong pinakalma ang sarili at binuklat ang mapapeles. Nakasulat doon ng malinaw kung gaano kalaki ang kanilang kasakiman. Ang kanilang kasakiman ay lumago ng walang hanggan. Hello, Mr. Tan? Kayo po ba yan? Sabi ng biyenan ko sa telepono. Tungkol sa redevelopment project, sigurado po ba talaga yan? Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Ang kanyang boses ay punong kagalakan. Ipinakita naman ng kabit ang nga numero sa isang tablet. Mama, nakalikom po tayo nga 30 milyon mula sa 7 investor. Kung isasama ang utang sa bangko, mahigit 50 milyon na po yan, kumikinang ang kanyang nga mata. Ang party ay punong nga sabikan. Ang tunong ang gabasong champagne na nag-umpugan at tawanan ng gataw ay makahalo. Tunay na mayaman na pamilya na tayo ngayon. Itinaas ng biyenan ko ang kanyang baso. Nang mapalitan ang pobreng manugang ng isang taong may tunay na kaalaman sa negosyo, ganito kabilis nagbago ang lahat. Ang kabit ay, lumapit na may tusong ngiti. Mama, mayroon po akong kilalang broker. Mas bababaan pa raw niya ang komisyon. Ibinulong niya ito sa taingang ng biyenan ko. Siguradong malaki ang kikitain natin dito. Sabi niya, ang presyo per square meter ay akyat mula 30,000 hanggang 1 milyon. Talaga? Kung ganun, makano ang kikitain natin? Tanong ng isang kaibigan na nanlalaki ang nga mata. Minimum, triple. Kung papalarin, baka 5 times pa. Sasagot ng kabit, lahat sila ay nagsigawan sa tuwa. Inudyukan nila ang isa't isa na maghanap pa ng mas maraming pera. Isang na natin ang bahay para makakuha panglan. I withdraw na natin lahat ng savings. Kailan pa ulit darating ang ganitong pagkakataon? Walang tigil ang pagdating ng manotification ng deposito sa cellphone ng biyenan ko. 500, 0,
0, 0. Pesos deposited. 1 million pesos deposited. Collateral loan approval. 3 million pesos. Habang sila ay nagdiriwang sa kanilang kasakiman, ako naman ay nakaupo sa aking opisina sa pangasiwaan sa pagpapaunlat ng lungsod. Unang araw ko sa trabaho. Ang ingay-ngayng printer na nag-imprenta ngam nga dokumento at ang tunog ngang pek-type sa keyboard ang pumupuno sa opisina. Sa aking mesa, tambak ang nga papeles ngang redevelopment na kailangan suriin. Isa-isa ko itong binubuklat at sinusyuri. Ngunit nang buklatin ko ang isang partikular na dokumento, natigilan ako. Aplikante. Alida Cruz. Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng aking puso. Nanginginig ang dulong ang aking nga daliri. Ang pangalang pilit kong kinakalimutan ay nasa harap ko na ngayon. Dun, nang tingnan ko ng mas maigi ang nga dokumento, nakita ko ang listahan ng nga guarantor. Ang nga pangalan ng 7 kaibigan na hinikayat ng biyenan ko ay nakasulat dun. Ang kabuuang puhunan ay 50 milyon, karamihan ay galing sa utang. Kung sinasabing bilok ang mundo, marahil ito na ang patunay. Isang hindi, may paliwanag na ngiti ang sumilay sa aking ngalabi. Sa labas, naririnig ko ang ingay ngang siyudad, tunog ngang konstruksyon, busina ngang nga sasakyan, yapak nga tao. Ang lahat ay tila normal na araw. Ngunit alam ko na ang isang pirasong papel na ito sa aking harapan ay babago sa lahat. Dahan-dahan kong kinuha ang pulang panulat. Isa-isa kong sinuri ang nga item sa review checklist. Peking dokumento. Hindi kwalipikado. Mga guarantor na sangkot sa illegal, na pangangalap ng pondo. Isa-isang lumabas ang maproblema. Dumating na ang araw na ang kanilang kasakiman ay hahatulan ng aking kamay, pabulong kong sabi sa sarili. Hindi ito paghihiganti. Sinusunod ko lang ang batas at mga alituntunin. Doon, sa sandaling itinatak ko ang pulang selyo sa dokumento pansamantalang ipinatigil. Dahilan. Pagsumiteng mga peking guarantor, isang linya lang ang pangungusap ang nagpabago sa lahat. Dahil sa isang selyo ko lang, isang redevelopment project na nakakahalaga ngang bilyon-bilyon ang natigil. At bumaliktad ang mundo. Kinabukasan, natanggap ng biyenan ko ang unang tawag. Alida. Kinansela daw ang redevelopment. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig sa takot ang boses ng investor. Yung pera ko, yung 3 milyong inutang ko, ibalik mo agad. Anong nangyayari? Bulong ng biyenan ko na hindi makapaniwala. Imposible, siguradong impormasyon yon. Ngunit simula pa lang iyon. Tumawag din ang bangko. Dahil sa pagbaba nga halaga ng inyong collateral, hinihiling namin na bayaran ninyo agad ang inyong utang. Ang mekanikal na boses ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang kabit ay naglaho na. Hindi na matawagan at wala na rin sa kanyang apartment. Nawala siyang parang bula. Nga manloloko kayo. Pinaktulungan ninyo akong lahat. Sigang ang biyenan ko sa walang taong bahay. Ngunit tanging alingaw-ngaw ang sumagot. Isang linggo ang lumipas. Napadaan ako sa lugar na iyon. Hindi iyon nakataon lamang. Ang lugar na nakatakda sanang i-redevelop ay isa ng abandonadong lugar. Ang makaratula ng construction halted ay umuugoy sa hangin sa pagitan ng nga gumuhong bakal, nagliliparan ng nga flyers, malinaw na nakasulat ang nga katagang tulat ng mag-ingat sa investment scam at pagtitipon nga biktima. At sa harap nito, nakatayo ang aking biyenan. Paano? Paano nangyari to? Ang kanyang boses ay wala ng bahid ng kayabangan. Puno na ito ng takot. Sa paligid niya, unti-unting naktipon ang nga kaibigan niyang nawalan ng pera. Alida, lahat ng yaman ko, nawala. Dahil sayo, mawawala na rin ako ng bahay. Manoloko. Ang galit nila ay nakapalibos sa biyenan ko. Sila ang nga taong dati yumuyo ko sa kanya. Ngayon, tinitingnan nila siya nga matang punong galit. Naloko lang din ako, maniwala kayo. Walang naniwala sa kanyang mapaliwanag. Pinanot ko ang eksena mula sa malayo. Hawak ko ang final report ng Redevelopment Review. Nakasulat dito, natuklasan ang maraming illegal na gawain sa proseso ang pangangalap ng pondo. Nakumpirma ang paksumite nga pekeng dokumento at nga hindi kwalipikadong guarantor. Mayroon na ring pulang abiso na nakadikit sa bahay ng biyenan ko. Isang anunsyong foreclosure. Ang petsa. 15 ng susunod na buwan. Iyon mismo ang bahay kung saan niya ako pinalayas. Hindi maari. Napaluhot ang aking biyenan. Kahit malamig ang sahig, tila wala na siyang lakas para tumayo.
Ang kasakiman ay laging nagsisimulang magpabagsak sa isang tao mula sa kanyang mapaa. Tumalikot na ako. Hindi ko na kailangang lumingon pa. Tulad ng ginawa nila sa akin, kailangan ko lang magpatuloy sa aking sariling landas. Ngunit isang bagay ang hindi ko maitago, ang maliit na ngiti sa aking labi. Nakaupo ang biyenan ko sa ibabaw na, mga sumantong may nakausling mabakal sa isang gumuhong construction site. Wala na ang dati niyang kayabangan. Puting buhok na nakalat, nga matang walang buhay, at isang foreclosure notice na hawak niya ang nililipat ng hangin. Pinapulan ng papalubo na araw ang abandonadong lugar. Narinig niya siguro ang aking mayapak kaya't itinaas niya ang kanyang ulo. At nang makita niya ako, namutla ang kanyang muha. Ikaw pala. Ang kanyang boses ay nanginginig at basak. Dahan-dahan akong tumayo sa kanyang harapan. Ang anino ko, na nakasuot ngang business suit, ay humabas sa ilalim ngang papalubok na araw. Nung pinalayas ninyo ako, hindi ninyo ito inasahan. Hindi ba? Kalmado ang aking boses. Sinubukan kong itago ang aking emosyon. Ngunit may kumukulo sa loop ang aking dibdib. Hindi makasagot ang biyenan ko. Nanginginig lang ang kanyang ngalabi. Ang sakit ngang sampal ninyo sa aking pisngi nun? Sandali akong huminto. Nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng aking biyenan. Tila ngayon niya lang napagtanto kung ano ang nawala sa kanya. Patawad. Patawarin mo ako. Hirap niyang sinabi, ngunit ang salitang iyon ay tinangay ngang hangin. Wala nang ibang tao sa paligid. Ang kabit ay matagal nang naglaho, at ang makaibigan niyang sumusunod sa kanya ay tinalikuran na rin siya. Tanging ang ngaguho ng gusali at nagliliparang flyers ang nasa tabi niya. Noon, humakbang ako palapit. Hindi sinasadyang napaurong ang biyenan ko. Mahirap isipin na ito ang parehong tao na minsang tumingin sa akin ng may pahamak. Ako, na pinalayas, ninyo dahil galing lang ako sa isang mahirap na pamilya. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Ang may hawak ng permit para sa buong siyudad na ito. Ang mukhang aking biyenan ay tuluyang gumuho. Isang pinahalong gulat, takot, at pagsisisi. Tila ngayon, niya lang naintindihan ang lahat kung paano gumuho ang kanyang kasakiman at kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Noon. Talagang, akmang luluhot ang biyenan ko, ngunit tumalikot na ako. Hindi ko na kailangang manatili pa. Hindi ako pumunta para magiganti, kundi para sabihin lang ang katotohanan. Tanging ang alingaw-ngaw aking mayapak ang naririnig sa tahimik na construction site. Sa likuran ko, naririnig ko ang kanyang pahikbi, ngunit hindi ako huminto. Umihip ang hangin. Ang tunog ng umugoy na karatula, ang ingay ng siyudad mula sa malayo, at ang papalakas na pakiyak sa aking likuran. Masakit ang sampal sa araw na iyon, ngunit ang sakit na iyon ang nagdala sa akin dito. Minsan, ang masugat ang nagiging pinakamahusay na guro. Ang dilim ay nagsimulang bumalot sa mga guho. Matapos akong umalis, naiwan ang biyenan ko mag-isa sa abandonadong lugar. Bakit ko ginawa iyon nun? Ang kanyang boses ay tuyo, parang dahong nalagas. Bakit ko ginawa iyon sa batang iyon? Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Nakatingala siya sa langit habang nakasandal sa isang gumuhong pader. Isang malamlam na sinangang buwan ang sumilip mula sa mga ulap. Sa malayo, kumikinang ang nga ilaw ngang mayamang lugar na dati niyang pinapangarap. Ngunit ngayon, para na lang itong isang hindi maabot na ilusyon? Pera. Akala ko pera ang lahat, bulong niya. Ngayong nawala na ang lahat, ngayon ko lang nakita kung ano talaga ang pinakamahalaga. Umihip ang hangin. Ang foreclosure notice ay natangay mula sa kanyang kamay at lumipat palayo. Ang piraso ngang papel na dati kumakatawan sa bilyon-bilyong pangarap ay isa na lamang basurang nagpapagalagala sa kalsada. Bumalik ako sa opisina. Sa labas ng bintana, tanaw ang nakniningning na siyudad sa gabi. Ang mailaw ay kumikinang na parang nga bituin, ngunit ang puso ko ay nakakaramdam ngang kakaibang kahungkagan. Tapos na ang pahihiganti, ngunit hindi ako masaya. Isang mapait na pakiramdam ang naiwan. Sa huli, kapag ang kasakiman ang bumulak sa iyo, mawawala sa iyo ang pag-ibig at ang ngataw. Mahina kong sabi habang nakatingin sa aking refleksyon sa bintana. Nun, napansin ko ang isang bagong tumpok ng mga dokumento sa aking mesa. Ang susunod na kaso para sa pagsusuri. Nang buklatin ko ito,
May isa pang pamilyar na pangalan. Sa pagkataong ito, pangalan ng aking asawa. Nang basahin kong mabuti, nalaman kong nagsimula rin siya ng panibagong negosyo kasama ang kabit. Hindi nila alam ang nangyari sa biyenan ko at nagpapatuloy sila sa kanilang bagong plano nang hindi nalalaman na ako ang taga-suri. Ang tadhana ay tunay na malupit, ngunit patas. Muli kong kinuha ang pulang panulat. At doon, nagsimulang lumabas ang isa pang katotohanan. Ang nalihim na nakatago sa mga dokumento ay isa-isang nabunya. Ang tunay na pagkataong kabit, ang nga nakatagong utang ng aking asawa, at ang mas malaki pang masamang balak nila. Hindi pa tapos ang kwentong ito. Malalim na ang gabi, ngunit hindi ako makatulog. Naging interesado ako sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pagiging aking biyenan ay hindi ko na naririnig. Marahil ay napaktanto na rin niya ang kanyang pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat. Ang nga bagay na nasira ay hindi na may babalik pa. Isinara ko ang folder at tumayo. Bukas, may isa na namang pagsusuri na naghihintay. At ang pagsusuring iyon ay maring magpabago na naman sa kapalaran ng isang tao. Ang nga ilaw ng siyudad ay patuloy na kumikinang. Sa gitna nito, may mga tumatawa at may mga umiyak. Ang kwento ng kasakiman, kataksilan, at pagatol ay nagpapatuloy pa rin sa araw na ito. Pindutin lamang ang libreng subscribe at like button para masaksihan ninyo agad ang susunod na mangyayari. I-comment sa ibaba ang inyong maasalobin at ihahatid namin sa inyong harapan ang isang kwentong mabibigay kasiyahan sa inyo. Ang video na ito ay isang katang-isip na drama. Ang katauhan at pangalan ng organisasyon ay pawang piksyon at walang kaugnayan sa tunay na buhay.